Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-8 kabanata ng awit ni Solomon at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ang Diyos ay nag-ukit ng istoryang pag-ibig sa pagitan niya at ng mga Israelita. Kanyang pinadama dito ang kanyang pag-ibig para sa kanya. Ang Diyos ay lumikha ng pangako sa bundok Sinai. Ang mga awit ni Solomon ay maaaring naganap noong sila ay nasa bundok Sinai at naglalakbay sa ilang at nang mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na kanilang hinarap upang makuha ang lupang pangako. Sa pagtingin po natin sa awit ni Solomon sa ganitong paraan, ang mga awiting ito ay magiging mas makabuluhan. Makikita po natin dito ang katapatan ng Diyos. At makikita din natin ang pagkabigo din ng mga Israelita lalo na sa pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. Makikita din po natin ito sa libro ng Hosea, Jeremiah. Kanilang nabanggit kung paanong bigo sila lalo na sa pagtugon sa pag-ibig ng Diyos dahil sa kanilang pakikipaglaguyo o kawalan ng katapatan. Maaring sa pagbabasa po natin ng mga librong ito na puno ng propesiya, ito ay may kaunting kurot sa atin dahil nais nitong itama kung ano man ang mali sa atin. Ngunit dapat po nating tandaan na hindi lamang po puro pagtatama ang ginagawa ng Diyos o kaya pagtatama. Ito ay para din po magkising ang pag-ibig sa atin. Sa libro din po ng Kawikaan, mababasa din po natin doon ang ilang mga bersikulo tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig para sa mas batang henerasyon, lalo na sa pagpapaalala sa kanila na wag makipagkasintahan sa mga tao o babaeng may higit isa pang kasintahan.
Ang totoong pag-ibig ay naghihintay at nagbubunga ng magagandang bunga. Mula sa libro pa lamang po ng awit ni Solomon ay makikita na po natin ang buong buod ng kasaysayan ng Israel at ng buong lumang tipan. Mula sa Genesis hanggang sa Exodus, kung paanong bawat henerasyon sa kanila ay lumayo sa Diyos. Pagkatapos sa mga prophetic books o kaya sa mga librong may puno ng propesiya, naroon ang mga pagtatama. Sa kawikaan, sa libro ng mga awit, ipinapaalala doon ang mga karunungan tungkol sa pag-ibig. At kung kaya naman masasabi po natin na mula sa awit ni Solomon ay napakarami pong mga mahiwagang mga bagay. Mula sa chapter 8 pa lamang ay napakarami na pong kayamanan na atin pong makikita. Ang chapter 8, ito po ang pinal na katagumpayan sa pag-ibig. Ang pag-ibig na makikita po natin sa chapter 8 o kasi sa ikawalong kapitulo ay nagtagumpay mula sa maraming mga pagsubok. Mula verse 1, verse 5. Sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal? Ito po ay tila buod ng lahat ng mga kapitulong narito sa awit ni Solomon. Ang asawang babae ay nakalabas na mula sa ilang, mula sa parang, at siya'y nasa puno na ng mansanas. Pagkatapos ay may nagtanong ng mga babae, sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak ang kamay ng kanyang minamahal. Ang mga nagsasalita dito ay mga kababaihan sa Lebanon. Ang mga babaeng ito ay matatawag po nating bridesmaids. Sa prosesong ito, ang asawang babae ay kailangang maghintay at kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. At mula sa isang seksyon na kanyang kailangang paghandanan, iyon ay ang magkaroon ng interaksyon o makipag-usap sa kanyang mga bridesmaid. Kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang pag-ibig. Kung paano niya hinahanap ang kanyang minamahal. Kung paano siya naghintay para sa kanya. Kung kaya naman mababasa po natin dito ang napakayamang paglalarawan ng asawang babae tungkol sa kanyang minamahal. Pinapakita po dito kung paano dapat sila maghanda para sa kanilang pag-aasawa. Ngunit dito, hindi lamang po ito pagtuturo sa mga bridesmaid tungkol sa pag-ibig, ngunit para din sa kanila, sila man din ay naghihintay ng kanilang mga mangingibig. Habang sinasamahan nila ang bagong kasal na babae, ay kanila din pong hinihintay ang kanilang mangingibig. Maaring sa kanilang paghihintay ay mayroong kalungkutan, ngunit sa kanila ding paghihintay ay dadama nila ang pag-asa. Habang nakikita kung ano man ang nararanasan ng bagong asawa.
At mula sa mga kabanatang ito ng chapter 8, ang asawang babae ay nakaligtas na mula sa gapos ng ilang at napagtagumpayan na ito. Ang maikling bersikulo na ito ay tila transition. Kumbaga sa mga awit ay ito'y may transition tungo sa panibagong bersikulo. Verse 1 to 4, pagkatapos verse 6. Sunod na bahagi ay mula verse 5 hanggang verse 14. Sa verse 1 to 4, makikita po natin doon ang pagiging malapit, lalo na sa pag-ibig. Kalapitan ng pag-ibig. Napaka-aktibo o proactive ng asawang babae. Kanyang sinasabi ng kanyang halikan ng kanyang nobyo. Ngunit alam niyang hindi iyon ang pinakamainam na paraan noong araw. Siya ay mayroong matinding pag-ibig para sa kanyang minamahal, ngunit sa parehong paraan ay kailangan niya pa rin maging maingat, lalo na sa pagsunod ng kung ano man ang nararapat sa harap ng karamihan. Sa puno ng mansanas, ikaw ay aking ginising doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Verse 2, sa bahay ng aking ina, ikaw ay aking dadalhin upang doon ituro at ibadama ang pagkiliw, dudulutan ka ng alak ng masarap na inumin. Dito makikita natin na ang asawang babae ay handang-handa na. Makikita natin dito ang perspektibo ng isang babae pagdating sa kanyang pag-ibig para sa kanyang nobyo.
Verse 3, sa kaliwa niyang kamay ang ulo ko'y nakaunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ito po ay napaka lalim na uri ng pag-ibig. At kahapon, nabasa po natin o kaya'y nabanggit ni Tim kung paanong nilalarawan ng mangingibig na lalaki ang katawan ng kanyang nobya. Makikita natin na ang kanyang pag-ibig ay kanyang pinapakita sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang nobya. Naroon ang pisikal na pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig na nasa isip, bagkus ay nakikita sa aksyon. Ito ay pagkutya, lalo na sa kaaway, dahil ang kaaway ay walang sariling katawan. Sa verse 4, ito po ay panibagong tagpo muli. Ito ay muling pagtawag. Ang unang pagtawag ay mababasa po natin sa 2 kabanata. Iyon ay sa panahon pa lamang ng pagliligaw sa pagitan ng magnobyo at nobya. At ito na nga ang 3 pagkakataon nang sila ay kakasal na. Ang atin pong katawan ay kamangha-mangha. Kung tayo po ay masyadong nag-iisip, maaaring hindi po natin makita agad ang nararapat nating kabiyak. Kung masyado nating iniisip kung ano man ang ating kayang ibigay, ano man ang ating makukuha, ngunit ang atin pong katawan ay kamangha-mangha dahil mayroong mga bagay na hindi po natin mapigilan. Ngunit kung ang atin pong puso ay nakahanay sa Diyos, alam po natin na tayo ay kanyang tutulungan upang makapagpigil. Sabi sa verse 4, ipangako niyo sa akin mga dalaga sa Jerusalem, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Ito po ay makahulugan.
Sunod sa verse 5, sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal. Ang mga bridesmaid ay naghihintay lamang para sa bagong asawa. Sila ay nag-o-obserba lamang, ngunit nagsimula silang magtanong. Ramdam nila na ang asawang babae ay mas ganap na pagdating sa kanyang pagdedesisyon. Dapat po nating tandaan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tiyak na puso, tiyak na damdamin upang magkaroon ng tiyak din na pagdedesisyon. Ang paghihintay ay napakahalagang elemento o kaya'y parte ng atin pong buhay. Ang asawang babae ay umabot na po sa ganitong punto ng pagkakaroon ng seguridad sa kanyang puso, katiyakan at kainaman. Kung matatandaan po natin, nabanggit ang pagiging sulamita. Ang ibig sabihin po nito ay kumpletong kapayapaan. Ibig sabihin, ang asawang babae ay maaaring magkaroon ng kumpletong kapayapaan at seguridad. Ibig sabihin, kanyang matutunto ng kanyang asawang lalaki ng may buong kapayapaan. Ang kanyang puso ay hindi na muling mapupuno ng kawalan ng seguridad, bagkus ay mapupuno ng kapayapaan. Kung kaya naman nagsimulang magtanong ang mga bridesmaid na kung sino nga ba ang babaeng iyon na paparating. Mayroon siyang ganoong seguridad pagdating sa kanyang pag-ibig. Hindi na siya puno ng pagdududa. Mula sa katanungang ito, tayo po ay dadako sa ikalawang bahagi. Ito po ang huling bahagi ng mga awit ni Solomon. Verse 5, sa puno ng mansanas ikaw ay ginising doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Mula sa pagiging passive o kaya ay masyadong tagasunod lamang na uri ng pangingibig, nagsimula na siyang maging mas matapang. Dati ang lalaki ay ginagawa lamang kung ano ang nais niya. Ngunit dito nagsimula na siyang maging mas seryoso at maging mas puno ang kanyang puso. Kailangan din po nating mapabago at magising nang makahanay sa pag-ibig ng atin pong mangingibig. Sabi sa 6, kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong o kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy.
Ito po ay hindi lamang pag-aayos ng ating katawan, kundi maging din po ng ating mga puso. Naway maselyuhan ang ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Kamakailan lamang ang akin pong relasyon sa aking asawa ay papunta na sa panibagong yugto. Na kung saan nauunawaan na niya kung ano man ang aking nais kahit hindi ko pa iyon nasasabi. Hindi lamang po ito tumitigil sa pagiging malaya mula sa pagkabihag ng kaaway, kundi pagkakaroon din ng panibagong buhay. At makikita po natin dito kung ano nga ba ang pag-ibig. Kay lakas ng pag-ibig, panibughuman ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Masasabi po natin na ito na ang pinakarurok ng mga awit ni Solomon. Kung paanong ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig na mayroon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Naunawaan po natin kung paano kamahal ng Diyos ang tao. Ang katawan na ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng katawan ng tao ay maunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po ang pag-ibig na makikita natin sa cross, pagkus ay ito po ay kompletong uri ng pag-ibig. Katulad ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng mga haliking ulap at apoy, narito din po ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Sa unang kabanata, nabanggit kung paanong may mga kalalakihan na tumutulong sa batang nobya. At ang pag-iibigan na mayroon sila ay nakikita din ng iba. Sila ang nagsisilbing bantay, lalo na ng pag-ibig para sa nobya. Maihahalin tulad din po natin ito sa uri ng pag-ibig na mayroon ng Diyos, kung saan siya ay nagtalaga ng mga magbabantay upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng Israel.
Kung tutuusin, ang kapangyarihan ng pag-alam ng kung ano ang tama at mali ay nasa atin pa rin po. Mayroong kakaibang pag-ibig. Verse 13 at 14. Sa pagbabasa po natin ng mga parteng ito, maaaring tayo po ay magulat. May halin tulad po natin ito sa pag-ibig na tila apoy. Ang verse 13 ay mula sa mangingibig. Bawat isang kasama ko'y malaon ng nananabik na magmula roon sa hardin, ang tinig mo ay marinig. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay makikipag-usap sa maraming mga tao, tulad ng kung ako man ay nagkakaroon ng contemplation camp, napapansin ko na marami pa ring mga tao ang nais na magsalita, ngunit hindi alam kung anong sasabihin sa harap ng Diyos. Kahit na ang mga pagkakataong iyon ay dapat sanang pagkakataon upang madinig natin ang Diyos. Napakarami nating gustong sabihin sa iba, ngunit nais din ng Diyos na mangusap sa atin. Verse 14, ito po ang rurok ng pinakarurok. Halika na aking sinta, madali aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman. Ito ay ibang-iba po mula sa makikita natin sa Exodus chapter 19, kung kailan hinahanda ng Diyos ang mga tao sa pagtanggap ng kanyang 10 utos. At nang madinig nila ang boses ng Diyos, sila ay takot na takot. Sila ay puno ng takot. Ngunit dito sa mga awit ni Solomon, ito po ay panibagong larawan. Sabi niya dito, halika na aking sinta, madali aking mahal, tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman. Makikita po natin dito ang nabukod tangi na pag-ibig ng Diyos. Ito na ang pinakarurok, ngunit naroon pa rin ang pagnanais para sa muling pagdating ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Kami ay iyong minamahal gamit ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Tinawag mo kami, O Diyos, upang maging iyong mga minamahal. At sa pagkakataong ito, kami ay tutugon sa iyo. Kami ay tutugon sa iyong pag-ibig para sa amin.
Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat. Sa pamamagitan ng mga awit ng Solomon, ikaw ay nangungusap sa amin. Ikaw ay hindi lamang Diyos na nasa kalangitan, bagkus ay puno rin ng kapangyarihan. Ikaw din ay ang aming mangingibig. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin kahit sa unang beses pa lamang ng pagkita sa amin. Pinili mo kami mula sa umpisa pa lamang. Ito ay katulad ng pag-ibig na mayroon ka sa lahat. Panginoon, ang iyong pag-ibig ay napakalawak at kami ay natutuwa na matanggap ang lahat ng uring ito ng iyong pag-ibig. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay puno ng pag-ibig, napakamahabagin, at nais namin, O Diyos, na tumugon sa iyong pag-ibig. Panginoon, palakasin mo ang aming mga puso, ang aming damdamin upang makatugon sa iyong pag-ibig. Matututo kaming maghintay, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Hihintayin namin, O Diyos, na ang iyong pag-ibig ay makarating sa amin. Tayo ay dumaing sa Diyos upang ang ating puso ay maging bukas sa Kanya, maging mas malalim sa Kanya. Walang anumang bagay ang dapat makapipigil sa atin, sa ating relasyon sa Diyos. Walang anumang balakid sa pag-ibig sa Kanya. Naway magkaroon tayo ng interaksyon sa Kanya. Panginoon, nais namin ang higit pang pag-ibig mula sa iyo. Nais namin mas mapuno pa ng iyong pag-ibig. Hindi lamang kami gagawa, O Diyos, ng mga bagay na may kinalaman sa aming paglilingkod, bagkus ay tutugon sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na masiyahan sa pag-ibig na iyong binibigay sa amin. Tayo po ay tumingin sa mata ng Diyos at nang matanggap ang pag-ibig mula sa Kanya. Panginoong Jesus, punuin mo ang aming mga puso. Panginoon, sa aming paghahanap ng pag-ibig, kami ay nasisiyahan. Kaya may mga pagkakataon na kami ay bigo, ngunit alam namin, O Diyos, na tanging pag-ibig mo lamang ang makapagpupuno sa amin.
Ngayon ay araw ng atin pong pagpasok sa araw ng Pentecost. Nais ng Diyos tayo po ay tumawag sa pag-ibig ng Diyos. Naway gisingin ng banal na Espiritu ang ating pag-ibig sa Diyos. Maaaring mayroon tayong mga pagdududa pagdating sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo po ay maghintay sa Diyos ng may kapayapaan. Banal na Espiritu, naway punuin mo kami. Panginoon, naway punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Punuin mo ang bawat isa sa amin. Ikaw ay kasama namin. Ikaw din ay nasa amin. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat. Sabi sa verse 5, sino itong dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal. Mga kapatid, dapat po tayong umalis sa kaparangan ng atin pong buhay. Pakawala ng mga bagay na pumipigil sa atin, lalo na sa pagsunod sa Diyos. Mga bagay na pumipigil sa atin o nagiging palakid, lalo na sa pagtugon sa kanyang pag-ibig. Atin pong isuko ang lahat ng mga ito. Naway hindi po tayo mapigilan basta-basta ng mga bagay na ito. Nais nating matunton ang bundok kung saan po dapat natin makakatagpo ang Diyos. Sabihin po natin sa Diyos, Panginoon, nais kong isuko ang mga bagay na ito. Nais kong pakawalan maging ang mga salita na nasabi sa akin ng mga tao. Nais kong isuko maging ang mga pangamba na mayroon ako pagdating sa aking mga anak, sa aking asawa. Ang nais ko, O Diyos, ay ang makatagpo ka sa bundok ng pag-ibig.
Tulad ng sinabi sa verse 6, kaya ako'y malin mo sa bisig mo ay ikulong o kay lakas ng pag-ibig, panibig ko man ay gayon. Sa kaliwang kamay ay ilagay po natin ang ating Biblia, pagkatapos ang kanang kamay ay sa atin pong mga puso. Atin pong isuko o kaya ipagkaloob ang atin pong buhay, ang ating sarili sa Diyos. Panginoon, nais kong isuko at ipagkaloob sa iyo ang aking buhay. Nais kong magkaroon ng buhay o Diyos na nakatuon lamang sa iyo. Nais kong isuko ang aking buhay sa iyo, O Diyos. Panginoon, ikaw ay napakatapat, kailanman ay hindi mo kami iniwan. Kahit na sa mga pagkakataon na kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit nariyan ka pa rin napakatapat sa amin. Kailanman ay hindi ka nagbago. Nais namin, O Diyos, na maging tapat din sa iyo. Nais ka din naming mahalin. Mula sa pagkakataon, O Diyos, na nilikha mo kami, ay minahal mo na kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumugon sa iyo. Nais namin, O Diyos, na mahal ka namin. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat isa sa amin upang kami ay maging isa, lalo na sa pag-ibig sa iyo at pagsunod sa iyo. Panginoon, ang iyong pag-ibig ay nasa amin. Sa pamamagitan ng mga awit ni Solomon, O Diyos, ay pinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin. Mga kapatid, nakikita po ba natin ang larawang ito? Tayo ay minamahal ng Diyos. Ang pagtanggap sa nobya ay may buong kapayapaan at ganito din po ang paglalarawan na nais ibigay ng Diyos sa atin. Ang mga pangako ng Diyos
ay makapapasok sa atin pong buhay at paano nga ba natin ito matatanggap? Tayo po ay bumalik sa pagiging simple, pagiging payak. Tayo ay katulad din po ng isang berhen na naghihintay ng atin pong magiging asawa. Naway magkaroon tayo ng kumpleto at perpektong kapayapaan. Dito sa mga kabanatang ito ay may kasamang paghihintay sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay hawakan. Nais ng Diyos na buhatin po ang bawat isa sa atin. Tutulungan po tayo ng Diyos. Atin pong isuko ang ating sarili, isuko ang atin pong buhay. Naway ang kalooban ng Diyos ang mapangyari sa atin pong mga buhay. Panginoon, kami ay dumadaing sa iyo. Naway ang iyong pag-ibig ay matanggap ng bawat isa sa amin. Ang iyong banal na spirito ang pumuno sa amin. Ako ay kabilang sa aking minamahal. Ang aking minamahal ay para din sa akin. Panginoon, ako ay para sa iyo at ang iyong kalooban ang siya ding magaganap sa akin. Panginoon, aking isinusuko ang lahat. Ang iyong kalooban lamang, O Diyos, ang mapangyari sa aking buhay. Sa tuwing nakikita kanila, O Diyos, o nakikita nila ako, ang kalwalhatian mo ang siyang makikita din nila. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aking nais. Panginoon, naway punuin mo ang bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, naway manatili ka sa amin pong mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin, minamahal ka namin. Naway punuin po tayo ng Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap. Naway punuin mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong pag-ibig ay nasa lugar na ito. Ramdam namin, O Diyos, ang iyong presensya. Panginoon, salamat dahil muli kami ay makatitindig kasama mo. Ngayon sa ating pagtindig, tayo ay mapapabago. Ito ay sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, pinupuri ka namin. Sa tuwing ang mga kapatiran ay naritong handa na isuko ang kanilang buhay sa iyo, naroon ang iyong pag-ibig. Sa atin pong pagtayo, hindi na po ang dating tayo ang nabubuhay, bagkus ay narito ang Diyos.
Banal na Espiritu, ang iyong pag-ibig ang siyang pumupuno sa bawat isa sa amin. Kahit anumang uri ng sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isang narito. Lisanin po natin ang Panginoon, naway pakinggan mo ang daing ng bawat isa. Tulungan mo kami, O Diyos, na makalabas sa amin pong parang ng amin pong buhay. Ang lahat, O Diyos, ay makakarating sa iyong pag-ibig. Mula sa Diyos, tayo po ay makakatanggap ng kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa. Tayo po ay tinatawag ng Diyos. Ang lahat ay ipinagkaloob na niya sa atin. Tayo po ay tumindig at dumaing sa Diyos. Nais ng Diyos na madinig ang ating mga tinig. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.